Hi guys! This is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, ang 12 specialists ng Hunter x Hunter. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito dahil napalaking tulong na yan sa ating channel. Bale, kapag ang nen ng isang tao ay nagdulot ng kakaibang epekto sa tubig na hindi kasama sa mga kadalasang nagaganap habang nagsasagawa ng water divination test, nangangahulugan ito na isa siyang specialist o ang uri ng mga nen users na nabibilang sa kategorya ng specialization. Ayon sa kwento, ang mga specialists ay ang mga pinaka-rare na nen user sa mundo sapagkat kaunti lamang ang nabibilang sa nen type na ito. Ang pagiging latatangi ng specialist ay katulad ng pagiging kakaiba din ang kanilang mga kakayahan sapagkat kadalasan ang nen ability nila ay hindi nalilimitahan ang affinity na kanilang kinabibilangan. Pwede nilang paghaluin ang dalawang nen type sa iisang abilidad. Pwede din namang gumamit sila ng kakayahang nabibilang sa nen type na kasalungat ng specialization sa nen chart at pwedeng lumikha ang mga specialist ng abilidad na hindi nabibilang sa kahit na anong kategorya ng nen. Ganyan ka-special ang mga specialists. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang 12 nen users kasama ang kanilang mga specialist abilities. Tiyak na bibilib kayo sa kanilang kakayahan at mahihiling nyo din na sana ay maging isa din kayong specialist. Number 1. Neferpitou. Si Neferpitou o Pitou mga tol ay isa sa 3 royal guards na ipinanganak ng reyna ng mga Khmer Ants upang protektahan ang hari nilang si Meruem. Dulot ng kanyang pagiging royal guard, pinagkakaluban si Pitou ng sangkaterbang nen sa katawan at ng kakaibang galing sa paggamit ng kapangyarihan. Makikita ang kabihasaan niya sa nen noong nakagagamit na agad siya ng N at 10 kahit kakasilang pa lamang at noong makalika siya ng sarili niyang Hatsu kahit ilang araw pa lamang siyang nabubuhay sa mundo. Isa sa mga nen ability na nalikha ni Pitou ay ang Dr. Blythe. Ito ang nen na nakakokonekta sa buntot ng Royal Guard at nagagamit niya upang magsagawa ng iba't ibang operasyon sa katawan ng tao. Kaya ni Dr. Blythe na ikabit ang natapyas na braso, ayusin ang nawasak na tiyan at buuin ang nadurog na katawan ng tao sa loob lamang ng ilang oras. Sunod sa Dr. Blythe ay ang isa pang abilidad na hindi pa napapangalanan ng kwento. Ito ang kapangyarihan ni Neferpitou na maglabas ng mga Nen Beast na nagagamit niya para manipulahin ang katawan ng maraming tao. Napakaganda ng abilidad na ito mga tol sapagkat ang mga biktimang nakokontrol ni Neferpitou ay napapaatake ng Royal Guard sa kanilang mga kalaban, napapasalita niya din na parang normal at napapalutang na rin na mistulang lumilipad. Higit sa 2 kakayahang nabanggit, ang pinaka-inaasahan ni Neferpitou sa kanyang pakikipaglaban ay ang Nen ability na tinatawag niyang Terpsichora. Gamit ito, napapalabas ni Neferpitou ang nilalang na may anyulang isang balerina. Meron itong cord sa bawat daliri na nakakukonekta naman sa katawan ni Neferpitou at tumutulong sa Royal Guard na palakasin ang kanyang pisikal na lakas. Ang karagdagang lakas na ipinagkakaloob ng Terpsichora ay mas nagpapabilis sa pagkilos ni Neferpitou kaya nakakapagbitaw agad siya ng pag-atake sa loob lamang ng 0.1 second. Isang pag-aataking tiyak na papaslang sa kahit na sino sa oras na hindi nila naiwasan. Ang nakakabilib kay pa sa Terpsichora mga tol ay ang pananatili nitong aktibo kahit wala ng ulo o patay na si Neferpitou dahil sa Nen after death. Kaya kahit ang sobrang bilis ng Godspeed ni Killua at ang sobrang talas na reflexes ng Adult Gon ay hindi agad na iwasan ang pag-ataking binatawan ng specialist na si Pitou matapos ang kanyang kamatayan. Number 2. Neon Nostrade. Si Neon Nostrade mga tol ay isa sa mga unang specialist na napakilala sa istorya pero hindi katulad ng mga kaning type niya. Si Neon Nostrade ay walang alam o sapat na kasanayan sa paggamit ng Nen. Kaya ang tanging dahilan lamang kung bakit nakakagamit siya ng kanyang abilidad ay dahil isa siyang Nen Genius. Mayroon lamang isang Nen ability na naipakita sa Neon Nostrade sa kwento. Ito ay ang Lovely Ghostwriter. Sa tulong ng kapangyarihang ito mga tol, nagagawa ni Neon Nostrade na maisulat ang kapalaran ng kahit na sinong tao na interesadong malaman ang mangyayari sa hinaharap.
Kailangan lamang ilagay ng taong magpapahula ang kanyang pangalan, kaarawan at blood type sa isang papel. Ibigay ito ng personal kay Neo Nostrade o magpadala ng kanyang larawan kung hindi siya posibleng humarap sa dalaga. Sa oras na makumpleto ang mga kondisyon, nakakapaglabas ni Neo Nostrade ang isang Nen Beast na kokontrol sa kanyang mga kamay para maisulat sa papel ang kapalaran ng taong nagpapahula. Nasasabi ng lovely ghostwriter ang mangyayari o ang hinaharap ng kahit na sino at naisusulat nila ito na parang isang tula. Kadalasan ang mga tulang ito, mga tol, ay binubuo ng 4 o 5 stanza, nagre-representa sa bawat linggo ng kasalukuyang buwan. Ang mga hula na naisusulat ni Neo Nostrade ay siguradong mangyayari maliban na lamang kung iiwasan ito o hindi hahayaang maghanap lang taong hinulaan sa oras na mabasa niya ang mga tulang nilikha ng lovely ghostwriter. Noong hinulaan ni Neo Nostrade ng kapalaran ng kapwa niyang specialist na si Crollo, naigawa ng leader ng Phantom Troop na manakaw ang abilidad mula kay Neo Nostrade at nagamit niya ito ng paulit-ulit upang hulaan ng bawat miyembro ng Spiders. Kasama ang palad, biglang nawala o naglaho din ng lovely ghostwriter sa pangangalaga ni Crollo, isang kaganapang mangyayari kung namatay na ang orihinal na nagmamay-ari ng ninakaw na kakayahan ng leader ng Phantom Troop. Kaya napakalaki ng posibilidad na patay na si Neo Nostrade kasama ang kanyang abilidad na lovely ghostwriter. Number 3. Malerion. Si Malerion ay dating residente ng NGL bago sa kainin ng Rena at maging isang camera ant. Sa kanyang ikalawang buhay, nagsilbi si Malerion bilang squadron leader at isa sa mga maswerteng nagtaglay ng kakayahan sa paggamit ng Nen. Maaring durot ng pagkakaroon niya ng isang anyo ng chameleon o hunyango. Namana ni Malerion ang walang katulad na camouflage technique ng hayop at napaunlad ito para makabuo ng isang abilidad na nagpapahintulot sa kanyang maglaho sa paningin ng kahit na sino. Ang unang Nen ability ni Malerion, mga tol, ay may pangalang Perfect Plan. Sa tuwing pilitpigilan ng Chimera Ant ang kanyang paghinga, nagagawa niyang maging invisible ang kanyang sarili at naiiwasan niyang madiskubre ng kahit na sino ang kanyang presensya. Hanggat aktibo ang Perfect Plan, hindi siya makikita, madidinig, maaamoy o mararamdaman ng kahit na sino. Maging ang N ng isang magaling na Nen user ay hindi sapat para mabisto ang kanyang pinagtataguan at lokasyon. Maliban na lamang kung hindi na niya kaya at kung kailangan na niyang huminga. Ang epekto ng Perfect Plan ni Malerion ay naibabahagi niya din sa kahit na sino. Gamit naman ang pangalawa niyang abilidad na may pangalang God's Accomplish, kailangan niya lamang ding pigilan ang kanyang paghinga at hawakan ng taong gusto niyang makasama sa pagiging invisible. Pareho na nilang maitatago ang kanilang mga presensya. Ito ang rason kung bakit perpekto ang God's Accomplish sa mga misyong nangangailangan ng maingat na pagkilos at kung bakit nakakatakot ito kapag isinama sa mga Nen na kayang mang-one-hit ng kalaban. Sa pagtatapos ng Chimera Ant Arc at Chairman Election Arc, makikita na magkakasama sila Malerion, ang kapwa niyang Chimera Ant, si Pam, si Icalgo at ang hunter na si Shoot. Nagpapalagay ito sa atin na maninirahan ulit sila na parang isang normal na tao at maaaring magpakita ulit sa susunod na kabanata kasama ang ating mga bida para gamitin ang kanyang walang katulad na specialist ability. Number 4. Morena Prudo. Ang kasalukuyang boss ng Hailey family na si Morena Prudo, mga tol, ay isa ding specialist at masasabi kong isa sa magagaling na Nen users ng kasalukuyang arc ng Hunter x Hunter. Ang kaalaman sa Nen ni Morena Prudo ay lubha niyang kailaman upang gabayan ang bawat miyembro ng kanyang grupo sa paggamit ng kapangyarihan, lalo pat walang alam ang mga ito sa Nen dahil na-awaken lamang sila. Dulot ng kakayahan ni Morena Prudo, ang boss ng Hailey ay may Nen ability na tinatawag bilang Contagion. Gamit ang laway mula sa halik ni Morena Prudo, nahahawaan niya ang 22 tao ng kakayahan sa paggamit ng Nen at mas lalong lumalaki ang kanilang aura output sa oras na maging opisyal silang miyembro ng Hailey family. Sa tuwing pumapas lang sila ng ibang tao upang maging opisyal na miyembro, kailangan matapos ng taong ito ang 3 kondisyon ng abilidad. Una, kailangan makipaglaro siya ng negotiation game kay Morena Prudo at makuha niya ang yes bilang huling baraha sa pagtatapos ng game. Pangalawa, kailangan mahalikan siya ni Morena Prudo. At pangatlo, kailangan masaksihan ng taong ito ang ibang miyembro na pumaslang ng kanilang mga biktima. Matapo ito, magiging level 1 siya at magiging bagong miyembro ng Hailey.
Ayon sa paliwanag ni Morena Prudo, ang Contagion ay parang isang game application na ini-install niya sa kanyang mga miyembro. Siya ang Member Zero o ang admin ng laro, habang ang mga miyembro ay ang mga players na nagpapa-level up kapag pumapatay. Bilang Member Zero, siya din mga tol ang nagtatalaga ng scoring ng Contagion. Halimbawa dito ay ang mga levels na makukuha nila sa bawat biktima nila sa Black Wheel, isang level para sa mga pangkaraniwang sibilyan, 10 levels sa mga NEN users at 50 levels naman kung makakapatay sila ng prinsipe. Alam ni Morena Prudo ang lokasyon, estado, levels ng kanyang bawat miyembro at maaaring nalalaman din ng boss ng Hailey ang naririnig at nakikita ng mga players bilang siya nga ang Member Zero. Sa puntong dumating sa level 20, ang mga miyembro na hawaan ng Contagion ay magkakaroon sila ng sarili nilang NEN ability. Sa pagpakataong na maabot nila ang level 100, magiging Member Zero sila na may kakayahang makabuo ng sarili nilang grupo na pinagagana rin ng Contagion. Hindi pa na ipapaliwanag ni Morena Prudo kung mawawala na ang kanyang kontrol sa mga miyembrong naging level 100, pero ayon sa kanyang eksplanasyon, matatapos lamang ang epekto ng Contagion sa oras na maklear ang game, mamatay ang player o mapaslang ang boss ng Hailey. Nagpapatunay ito ng pambihirang NEN na ibinuhos ni Morena Prudo para mabuo ang kanyang Contagion. Number 5. Kurapika. Ang ating bida na si Kurapika ang kaisa-isang karakter na mayroong dalamang natural na NEN types. Siya ay conjurer pero kung binabaliktad niya ang kanyang mga pulang mata, nagbabago ang kanyang NEN type at nagiging isang specialist. Ang pagiging kabilang sa dalawang uri ng NEN ay tiyak na komplikado dahil kailangan mong magsanay sa dalawang kategoryang ito. Pero dahil sa talino ni Kurapika sa paggamit ng NEN, nagawa niya ng paraang maging dulubhasa sa kanyang kapangyarihan at nakabuo ng isang abilidad na may pangalang Emperor Time. Habang nasa estado ng Emperor Time, nagagamit ni Kurapika ang 100% na nakakayahan ng lahat ng uri ng NEN na sumusunod sa level niya bilang conjurer. Ibig sabihin mga tol, kapalit ng kanyang buhay. Bukod sa conjuration at specialization, ang lakas at kasanayan ni Kurapika sa enhancement, transmutation, emission at manipulation ay nagiging 100%. Tumutulong ito para mas gawing mapanganib ang kanyang bawat kadena. Halimbawa dito ay ang Downsing Chain at Chain Gel na napapahaba ni Kurapika ng walang limitasyon dahil sa 100% niyang kasanayan sa conjuration. Ang Holy Chain na mas nagiging mabilis sa panggagamot at nagiging mas epektibo sa pagpapagaling ng mga pinsala dahil sa 100% lakas ni Kurapika sa enhancement. At syempre ay ang Judgment Chain, ang kadenang na ilalagay ni Kurapika sa puso ng kanyang mga target dahil sa emission at pumapasa sa kondisyon na ibinigay ni Kurapika dahil sa manipulation. Ang emission at manipulation mga tol ay ang dalawang NEN types na pinakamahirap ma-master ng mga conjurer. Pero dahil nga sa Emperor Time at dahil sa pagiging specialist din ni Kurapika, nagagamit niya ng walang hirap ang mga kategoryang ito para maisagawa ang Judgment Chain. Higit pa sa mga kadenang nabanggit mga tol ay ang Steel Chain. Ito ang kadenang merong hiringgilya sa dulo na nagagamit ni Kurapika para kuhain ang NEN sa katawan at nakawin ang abilidad ng kanyang mga kalaban. Kapag ginamit niya ang Steel Chain kasabay ng Emperor Time, matatawag ni Kurapika ang Stealth Dolphin, isang NEN beast na may kakayahang i-analyze ang NEN na nabili o ninakaw ng hunter. Pagkatapos, pwede niyang gamitin ang abilidad na ito ng isang beses o ipahiram sa kahit na sinong tao na napili niya. Ang pagiging espesyal na mga kakayahan ni Kurapika ay hindi magiging posible kung walang Emperor Time at kung hindi siya isang bihasang specialist. Ganun pa man, napakalaki ng kabayarang sinisingil ng Emperor Time mula kay Kurapika sapagkat sa bawat segundong gamit ng hunter ang abilidad, nababawasan ng 1 oras ang kanyang lifespan. Sa madaling salita, makakakuha si Kurapika ng panandaliang lakas kapalit ng kanyang mismong buhay. Number 6. Renko. Ang Phantom Troop ay kilala natin bilang mga ekspertong NEN users. Pero bago sila maging bihasa sa kapangyarihan, una muna nilang nadiskubre ito sa isang babaeng nagngangalang Renko. Siya ang misteryosong karakter na umayo sa mga labi ni Sarasa.
Kinumpirma mga tol sa Volume 38 na si Renko ay isang specialist bagamat hindi na ipakita ng kwento kung paano eksaktong gumagana ang kanyang kapangyarihan. Pero nabanggit naman, ang kanyang Nen ability ay konektado sa pagsasaayos ng mga bangkay o isang uri ng pag-iimbalsamo na ginagamitan ng Nen. Matapos maisaayos ni Renko ang katawan ni Sarasa, sinabi sa kanya ng batang Machi na gusto rin nitong matutunan ng kakayahan ni Renko. Pero sinagot ng babae ang bata na imposible ito sapagkat ang special ability ni Renko ang kanyang ginamit para maisaayos ang katawan ni Sarasa. Dulot nito, tinanong ni Machi kung konektado ba sa special ability ni Renko ang liwanag na nasa katawan ng babae, isang katanungang nagpaalam kay Renko na may kakayahan sa Nen si Machi at nagkumbinsi sa kanya na ibigay sa bata ang lokasyon ng kanyang tinutuluyan para turuan si Machi at ang iba pang miyembro ng Phantom Troop sa paggamit ng Nen. Sa ngayon mga tol, hindi pa ulit nagpapakita si Renko sa istorya pero hindi malayong bumalik siya lalo pat sa Phantom Troop din umiikot ang mga kasalukuyang yugto ng kwento. Number 7. Krollo. Ang leader ng Phantom Troop na si Krollo ay isa sa pinakamatalinong karakter sa kwento. Pinapatunayan nito ng pagiging magaling niya sa pagpaplano ng misyon ng kanilang grupo, sa pagiging mautak sa harapang pakikipaglaban at sa pagiging dalubhasa niya sa lahat ng prinsipyo ng Nen. Ang talino nito ni Krollo mga tol ay labis niyang kailangan sapagkat isa siya sa mga specialist sa kwento na nagtataglay ng napakakomplikadong abilidad. Ito ang skill hunter. Sa kakayahan, nakakapagnakaw si Krollo ng Nen ability ng ibang tao at nailalagay niya ang mga abilidad sa kanyang libro na tinatawag na Bandit Secret. Mananatili ang ninakaw na abilidad sa libro hanggat hindi ibinabalik ni Krollo o hanggat hindi namamatay ang original na nagmamay-ari ng kakayahan. Mananakaw ni Krollo ang abilidad ng ibang Nen users matapos niyang makumpleto ang 4 na pangunahing kondisyon ng kanyang abilidad. Una na dyan ay kailangang makita ni Krollo ang Nen ability na gusto niyang nakawin na ginagamit ng original na nagmamay-ari ng kakayahan. Pangalawa, kailangang magtanong si Krollo ng kahit na ano tungkol sa Nen at sagutin ito ng kanyang pagnanakaw na biktima. Pangatlo, kailangan ipatong ng Nen user ang kanilang palad sa handprint na nasa cover ng Bandit Secret. At ang pang-apat ay kailangan makumpleto ni Krollo ang lahat ng kondisyon sa loob ng 1 oras. Sa mga bagong kabanata ng Hunter x Hunter, sinabi na kung gusto ni Krollo na magnakaw ng sobrang makapangyarihang abilidad, magagawa niya ito kung makakapagnakaw muna siya ng sobrang halagang bagay na katulad ng mga national treasures. Kapag nagtagumpay si Krollo na mailagay sa kanyang Bandit Secret ang nais na abilidad, magagamit niya ito sa oras na binuksan niya ang libro sa pahina kung nasaan ang abilidad na gusto niyang gamitin. Bilang isang batikang magnanakaw, marami ng nanakaw na abilidad si Krollo, kagaya ng mga Nen abilities na mabisa sa pakikipaglaban. Halimbawa dito ay ang indoor fish, ang mga isdang Nen-based na kumakain sa katawan ng kalaban ni Krollo sa mga nakasaradong silid. Ang Fun-Fun Cloth o ang telang may kakayahang paliitin ang kahit na sinong matatakloban nito. At ang The Sun and Moon, ang kapangyarihang nagbibigay ng marka ng araw at buwan sa mga kamay ni Krollo. Mga markang napapasa niya sa kanyang mga biktima upang sumabog sa oras na magdikit ito. Meron ding mga abilidad si Krollo na pwede niyang pakinabangan sa pagnanakaw ng iba pang Nen abilities. Halimbawa dyan ay ang Convert Hands, isang kakayahan na nagpapahintulot sa kanyang kuwahin ang wangis ng ibang tao o ipasa ang kanyang itsura sa iba. Sunod dito ang Order Stamp, isang makapangyarihan na pangmarka na pwede niyang pangtatak sa ulo ng mga puppets para mapakilos ang mga ito sunod sa utos ni Krollo. At siyempre ang Love Dial 7600, isang maaasahang cellphone na makakatawag sa mga taong hinahanap ni Krollo. Kailangan manatili sa kamay ni Krollo ang Bandit Secret habang nakabukas ito sa pahina ng ability na ginagamit niya. Ito ang dahilan mga tol kaya pa isa-isang Nen ability lamang ang pwedeng gamitin ni Krollo. Ganun pa man, dahil may ability si Krollo na nangangailangan ng 2 kamay para magamit, binigyan siya ng Skill Hunter ng isa pang abilidad. Ito ang Double Faces, isang bookmark na pwedeng iwan sa pahina ng Bandit Secret para magamit ni Krollo ang kanyang ninakaw na Nen abilities habang nakasara, hindi hawak o nakatago ang libro. Sa madaling salita,
Kapag iniwan ni Krollo ang double faces sa pahina at binuksan niya ang bandit secret sa pangalawang pahina, pwede makagamit ang magnanakaw ng dalawang Nen abilities ng sabay. Ganito kaangas ang mga ability ng isang specialist. Number 8, Leol. Si Leol ay isa sa mga squadron leader ng Reyna ng Chimera, mga tol. Pero hindi katulad ng mga kapwa niya pinuno, si Leol ay hindi nagkaroon ng buong katapatan sa Reyna. Patunay dito ang pagkain niya sa mga taong dapat nilang ialay sa Chimera Queen. Ganun pa man, matapos mamatay ang Reyna at palitan ng hari ang pamumuno, nagpakita ng katapatan si Leol kay Meruem, dahilan para ilagay siya ni Poof sa loob ng isang kukun na nagbigay sa kanya ng sariling Nen ability bilang isang specialist. Ang kapangyarihang tinataglay ni Leol ay may pangalang Rental Pad. Gamit ito, nagkakaroon si Leol ng isang iPad na tinatawag niyang IOU Dispenser, ang device na naglalaman ng mga Nen abilities na maaaring hiramin ni Leol mula sa ibang Nen users. Meron lamang dalawang kondisyon na kailangan sundin para makahiram ng Nen ability. Una, kailangan niyang alam ang pangalan o nakita niya mismong ginagamit ang abilidad na gusto niyang hiramin. At ang pangalawa, kailangan niyang gawan ng pabor ang nagmamay-ari ng Nen ability at tanggapin ng taong ito ang utang na loob matapos niyang tanungin ni Leol. Kapag nakumpleto ng Chimera Ant ang dalawang kondisyon, may re-record o masisave sa IOU Dispenser ang pangalan ng nagmamay-ari ng Nen ability, pangalan ng abilidad, at ang dami ng pagkakataon na pwedeng gamitin ni Leol ang kakayahan. Kadalasan, kasing dami nito ang pabor na ginawa ni Leol para sa Nen user. Kung gagamitin na niya ang abilidad, kailangan lamang piliin ito ni Leol sa IOU Dispenser at i-print ang resibo ng kakayahan. Kailangan itong punitin ni Leol mula sa device para mapakinabangan niya ang abilidad sa loob ng isang oras. Habang inaasahan ang Nen ability, hindi magagamit ng orihinal na may-ari ang abilidad dahil kailangan nga nilang tapusin ng isang oras ni Lionel. Ang kaangas pa sa Rental Pad, mga tol, pwede din itong magsilbing bilang music player para kay Lionel. Kaya sa tuwing gamit niya ang hiniram na Nen ability, pipili din siya ng music album na tutugtog ng isang oras para alam niya kung kailan hihinto ang hiniram niyang kakayahan at para makapag-music siya habang nag-e-enjoy sa pamamaslang. Number 9. Third Niche. Ang ika-4 na prinsipe ng Kakin ay naging Nen user matapos niyang sumailalim sa Seed Urn Ceremony, isang ritual na nagkakaloob ng Guardian Spirit Beast sa mga prinsipe ng Kakin. Ito ang mga nilalang na palaging nasa tabi at nagbabantay sa bawat prinsipe. Nagkakaroon si Third Niche ng isang Guardian Spirit Beast na merong katawan ng hayop, mahabang leeg at mukha ng babae. Palagi itong nakasunod kay Third Niche at inaatake ang sinumang tao na susubukang manakit o magsinungaling sa prinsipe. Matapos madiskubre ang Nen at ang mga Guardian Spirit Beast, humingi si Third Niche ng paggabay sa gwardiya niyang si Theta upang maging pamilyar siya sa kapangyarihan. Hindi nakatanggi ang babaeng gwardiya, pero dahil alam nito ang lahat ng kasamaan ng prinsipe, sinubukan niyang pabagalin ang pag-unlad ni Third Niche pagdating sa Nen. Sa kasamaan palad, ang ika-4 na prinsipe ay mayroon palang likas na galing sa paggamit ng kapangyarihan at kabilang sa mga natatanging specialist ng kwento. Ang espesyal na katangiang ito ni Third Niche ang tumulong sa kanya para makabisado ang 4 na pangunahing disiplina ng Nen, ang nagbigay sa kanya ng isa pang Guardian Spirit Beast at ang nagkaloob sa ika-4 na prinsipe ng walang katulad na Nen ability. Ito ang kapangyarihang makita ang hinaharap. Sa tuwing isinasara ni Third Niche ang kanyang mga mata at pumapasok sa estado ng Zetsu, nakikita niya ang 10 sekundong eksena na magaganap sa hinaharap. Mag-uumpisa ito ng isang static, parang telebisyon. Pagkatapos, mapapanood na niya ang kanyang sarili at ang kanyang kapaligiran kahit nakapikit. Instant itong papasok sa kanyang isipan. Ibig sabihin mga tol, walang segundong makokonsensya na nakita. Habang pinapanood ni Third Niche ang mga mangyari, kapag natapos ang unang 10 segundo, nananatili pa rin nakapikit si Third Niche, mararamdaman niya na mangyayari na ang mga eksena na una niyang nakita. Pero dahil patuloy pa din niyang ginagamit ng kanyang abilidad, makikita ni Third Niche ang sunod na eksena matapos ang unang 10 segundo. Sa madaling salita, naririnig at nararamdaman ni Third Niche ang mga pangyayaring nakita na niya, habang tuloy-tuloy niyang pinapanood ang mga mangyayari pa sa hinaharap. Sobrang tindi nito mga tol, sapagkat gamit ng kanyang kapangyarihan, magagawa ni Third Niche na baguhin ang kanyang reaksyon at pagkilos sa kasalukuyan upang kontrahin ang mga paghatake ng kanyang kalaban. Ito'y isang kakayahang hindi ko pa alam kung paano pipigilan o matatapatan. Number 10. Pakunoda.
Hindi lamang si Crollo ang specialist sa grupo ng Phantom Troop, sapagkat ang isa pang miyembro na si Pakunoda ay specialist din na nabiyayaan ng isang kapaki-pakinabangan na kakayahan. Ito ang abilidad na makita ang isipan, alaala o memory ng taong kanyang hinahawakan at tinatanong. Ibig sabihin mga tol, nagagamit ni Pakunoda ang kanyang Nen ability para masilip ang tinatagong kahinaan o inililihim na sekreto ng isang tao. Sa sobrang ganda ng abilidad na ito, hindi kayang maloko si Pakunoda ng kahit na sinuman sa pamamagitan ng pag-iisip ng kasinungalingan o ng kung ano-anong bagay, dahil ang taning impormasyon lamang na makikita ni Pakunoda ay mula sa pinakapuro nilang alaala at walang bahid ng kahit na anong panlilin lang. Higit pa dito, hindi din limitado sa mga tao ang kapangyarihan ng babaeng spider, sapagkat pwede rin niyang makita ang nakaraan ng mga kagamitan o bagay na kanyang hinahawakan, kabilang dito ang ilang memorya ng taong nagmamay-ari o gumagamit sa bagay. Isa lamang ang pinakitang limitasyon ng Nen ability ni Pakunoda. Ito ay ang pagbabawal niya sa kanyang sarili na basahin ang memorya ng taong kanyang lubos na pinapahalagahan. Sa katunayan, imbis na limitasyon, mas napalawak at napaunlad pa ni Pakunoda ang kanyang kakayahan para makabuo ng isa pang Nen ability. Ito ang tinatawag niyang memory bomb. Sa abilidad na ito, na ipapasa ni Pakunoda ang mga memorya na nakalap niya patungo sa ibang tao. Isinasagawa niya ito sa tulong ng kanyang revolver na nilalagyan niya ng mga bala gawa sa alaala at nababaril sa noo ng kanyang mga target. Kung sakali naman ang memoryang ipinatama niya sa isang tao ay sarili nilang alaala, makakalimutan ng taong ito ang memorya o mabubura ng tuluyan sa kanilang isipan. Ang paggamit ng kanyang memory bomb upang matulungan ng pinuno nilang si Crollo, ang huling aksyon ni Pakunoda sa kwento, nagresulta para mapabilang siya sa mga karakter na hindi natin makakalimutan. Number 11. Hina. Ang squad captain ng grupo ni Leol na si Hina ay isa ding specialist katulad ng kanyang pinuno, pero hindi kagaya ni Leol. Ang kakayahan ni Hina ay hindi nagagamit sa harapang pakikipaglaban sapagkat siya ay isang exorcist o mga klase ng Nen users na may kapangyarihang mag-alis ng sumpa na nililikha ng Nen. Iba-iba ang paraan ng mga exorcist sa pagtanggal ng sumpa sa katawan. Ngunit sa sitwasyon ni Hina, lumalaki ang kanyang tiyan na parang isang buntis na babae kapag ginagamit niya ang kanyang abilidad sa ibang nilalang. Kung gaano kalakas ang abilidad na tinagal niya, ganun din kalakas ang ilolo ng kanyang tiyan. Mawawala lamang ang side effect nito ng abilidad ni Hina kung papatigilin ng sumpa ng Nen user na nagpagana nito. At kung lumipas o namatay na ang epekto ng sumpa sa nilalang na tinulungan ni Hina, marami pang hindi ipinapakitang detalye sa kakayahan ng babaeng Chimera Ant, pero maaaring masaksihan natin ito sa mga susunod na parte ng kwento. Sapagkat sa nayon, sinamahan ni Hina sina Wellfine at Bicep upang magtungo sa Meteor City upang hanapin ang isang karakter na nangangalang Gyro. Number 12. Aluka Soldik. Ang kapatid ni Killua na si Aluka ang pinakakaibang specialist siguro sa kwento, sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay hindi mismong nagmula sa kanyang sarili, bagkus nanggaling ito sa nilalang na nakikihati sa kanyang katawan. Ito ay si Nanika. Sa tuwing mayroong tao na makakapagbigay ng 3 utos ni Aluka, lalabas si Nanika sa katawan ng batang Soldik upang tumupad ng kahilingan ng kahit na sino. Ayon kay Killua, maaaring walang hanggan na mga hiling na kayang tupadin ni Nanika. Kahit ano, pwede. At kahit ano, posible. Pwede kang humiling ng kayamanan, pwede ka ding humiling ng kamatayan ng isang individual, at pwede ding humiling kay Nanika ng buhay para sa isang taong may malubhang karamdaman. Pero merong problema mga tol sa abilidad ni Aluka at Nanika. Dahil sa tuwing tumutupad ng mga imposibleng kahilingan si Nanika, nagiging mas imposible din ang 3 utos na hinihingi ni Aluka sa ibang tao. Halimbawa dyan ang paghingi niya ng atay, bituka, gulugod at utak. Kapag hindi na pagbigyan o tinanggihan ng 4 na beses ng taong ito ang mga request ng batang Soldik, papaslangin ng kapangyarihan ni Aluka ang taong ito, kasabay ang iba pang inosenteng biktimang nakakilala o konektado sa taong nabigong nakasunod sa mga utos ng batang Soldik. Sa pagkakataong may nabigo sa pagbibigay ng mga request ng batang Soldik, babalik sa pinakamadali at pinakasimpleng mga utos ang maiisipang hihingi ng batang Soldik. Sa pagkakataong ito, pinakamagandang humiling kay Nanika ng kahit na anong bagay. Meron lamang iisang tao na hindi na kailangang sumunod sa kondisyon na meron ng abilidad ni Aluka at Nanika. Ang taong ito ay ang kanilang kuya na si Killua, sapagkat imbis na kahilingan, ang sinasabi ng ating bida kay Nanika ay naglibigay ito ng utos o command na palaging sinusunod na makapangyarihang nilalang. Sa madaling salita, dahil sa pagmamahal ni Aluka at Nanika sa kanilang kuya, si Killua na ang masasabi nating pinakamakapangyarihan sa kwento.
Marami pang mga specialist ang ipinakilala habang umuusad ang istorya mga tol, kabilang na dito ang sundalong si Borksen, at marami pa ding mga karakter sa kwento ang nagpakita na ng kakayahan na parang tinataglay lamang ng mga specialist, pero hindi pa kinukumpirma ng kwento ang kategoryang kinabibilangan nila. Tiyak na madadagdagan ng mga non-users na nasa specialization at siguradong makakakita pa tayo ng mga espesyal na kakayahan na maaari lamang taglayin ng mga specialist. Ito po ang aking paliwanag sa mga specialist ng Hunter x Hunter. At kung nagustuhan mo ay huwag mong kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil malaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.